Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsabaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol nito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Las Lolot. Sabi niya, huwag kasing patulan yung mga bashers na nasa page ng mga fake news peddler. Pag nagkalat sila sa comment section ng Kimpaw Updates, dun nyo bakbakan. Patulan din ako pero I choose when or where ako papatol sa mga love life na bashers ng Kimpaw. Maraming salamat po sa inyong pag-share. Ma'am Loslot, yes, tama po kayo dyan. Paano ba naman kasi, no? Sobrang love nila si Kim and Paula Avellino, kaya lagi po nila itong pinagtatanggol kahit nasaan. Basta mabasa po nila mga kakimpaw, mga hate comments for Chinita Princess or Paolo. Talagang palaban sila mga kakimpaw. Yan yung nagagawa po ng pagmamahal, no? Pero sabi ko nga po, huwag na nating patulan yan. Kasi parang bumababa lang tayo sa level ng mga bashers na yan ni Kim and Paolo. Mas mainam pa rin na manahimik na lang tayo mga kakimpaw, 'di ba? Wala pang stress kasi alam niyo naman 'di ba mga kakimpaw, nakapagbigay din po ng stress yung mga ganyang galawan po natin. Kaya wag na po natin yung ginagawang big deal. Basta alam natin ang katotohanan sa kanilang dalawa, hindi na po tayo maapektuhan pa dito mga kakimpaw, 'di ba? Kaya sabi ko nga po, stay positive lang and iwasan ang mga negativity sa buhay kasi ang negativity na yan ay makakapag-cause lamang po ng stress sa ating mga buhay, 'di ba? Kaya ignore the negativity na yan mga kakimpaw and spread good vibes lang, okay? So maraming salamat sa komento. Last Lolat, God bless and mabuhay ka. At ang next comment naman mula po kay Ginang Merlinda Derfo. Sabi niya, good PM Miss Joyce, kudos to Paolo. Napaka-faithful ng isang Avellino. Todo iwas siya lalo kapag na-sense niya na may gusto sa kanyang babae. Kaya lang, grabe ang ibang fans makita lang sa video o sa picture na ibang anggulo ang shot na akala mo magkadikit ang dami ng hanash. Tapos sasabihin naawa sila kay Kim, dapat matuto tayong lumagay bilang isang fan. Hindi lahat ng nakikita natin sa screen ay bibigyan ng kahulugan o kwento. Mag-enjoy lang tayo kung anong napapanood natin kaysa magpaka-stress sa negative comments. God bless you, Ms. Joyce. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Merlinda. Therefore, napakaganda po ng inyong komento and syempre, ng paalala po sa ating mga Kakimpo fans na wag na nating patulan pa yung mga negativity na yan. Lalo na yung mga comment ng bashers. Kasi the more na maraming engagement ng bashers, baka kumita pa yan mga Kakimpo. At ang saya nila ha, pag nababad trip nila ang mga Kimpo fans. Kaya ang mainam na gawin, dead malamang po sa mga sinasabi nila kasi alam nga natin ang katotohanan. Tungkol naman po kay Paolo Avellino, yes mga kakimpaw, sobrang bilis lang pong mag-judge or manghusga ng ibang fan. Diba? Wag naman sanang ganun. Kasi parang lumalabas na tayo bashers din. 'Di ba? Tayo ay isang fan na kung saan ay sosuporta at uunawain si Paolo Avellino. And syempre, dapat alamin din natin yung katotohanan bago tayo manghusga mga kakimpaw. Kasi knowing Paolo Avellino, very gentleman yan. Siya na nga po yung dumidistansya sa mga nagpapakita po ng motibo sa kanya, hindi po ba? Kaya dun pa lang mga kakimpaw, makikitaan natin na talagang genuine yung pagmamahal niya kay Chinita Princess. Kaya kalma lang mga kakimpaw dahil alam natin na may paroroonan po ang relationship ni Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Ginang Merlinda. Therefore, God bless and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa isang post ng isang Kimpo fan. Sabi niya, connected na lahat. Kaya team panatag na tayo, hintay na lang ng confirmation soon. So ayan po, nakakapagbigay yan ng kapanatagan sa mga Kimpaw fans na nakakabasa po nito. Kaya magtiwala lang tayo mga kakimpaw at wag tayong masyadong mapagpatola sa mga bashers or sa haters.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang naging Instagram story mga kakimpaw netong si Darren na kung saan makikita nga dito na parang enjoy na enjoy silang kumakain ng ice candy ni Chinita Princess. Ayan po oh, sobrang close talaga nila mga kakimpaw and baka naman pagselosan pa to ng iba ha, friends lamang po yan si Darren and si Chinita Princess. Walang mali siya mga kakimpaw, okay? Dahil alam naman natin si Darren, botong-boto din yan kay Paolo Avellino. Samantalang si Vice Ganda mga kakimpaw nagpakita naman po ng paghanga kay Chinita Princess dito po sa It's Showtime. Bukod kasi sa charming si Chinita Princess, pagdating sa hosting, super smart din mga kakimpaw. Siguro naman napanood nyo po kahapon yung pagbigkas ni Chinita Princess nung ibang salita mga kakimpaw. Sobrang husay niya talaga mga kakimpaw. Kaya sabi nga dito, palaging napapahanga si Vice Ganda. Super smart ni Kimi. Tagalog to Bisaya. Impronto yon on the spot. Translate husay. Galing na host. So ayan mga kakimpaw. Talagang may talent. Si Chinita Princess mga kakimpaw. At ito talaga yung artista na dapat nating suportahan and syempre dapat hangahan at gayahin mga kakimpaw. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong pa-blind item ng isang page na kung saan bida si Kim and Paul Avellino dito sa pagiging ina ng isang aktres. Sabi dito mga kakimpaw, napaka-imposibleng hindi magiging malaking balita ang nakatakdang pagiging ina ng aktres. Sino itong popular na aktres ang tinutukoy sa blind item ng PEF na di umano ay buntis? Buntis ang aktres pero hindi pa nito isinisiwalat sa publiko ang bagong yugto ng kanyang buhay dahil hindi pa umaabot sa first trimester ang pagdadalang tao niya. Napaka-imposibleng hindi maging malaking balita at siguradong pagpipiestahan ng mga mahihilig sa showbiz gossip ang nakatakdang pagiging ina ng aktres. At alam niyo mga kakimpaw, nagbasa nga ako sa comment section, natawa ako kasi nabasa ko yung pangalan ni Chinita Princess. Ayan o, si Kim daw yan. Tapos may mga iba pang binanggit silang artista dito. Natawa ako dito kasi nabasa ko yung pangalan ni Chinita Princess. So lilinawin ko lang mga kakimpaw, si Chinita Princess po hindi po yan magpapabuntis hanggat hindi po sila kasal. And also paglilinaw lang din mga kakimpaw, si Chinita Princess din po, ayaw po niyan mga kakimpaw nung nagli-live-in hanggat hindi po kasal. May napapabalita kasi noon, di ba, na di umano ay nagsasama daw sa isang bahay. Siguro dumadalaw lang pero hindi yung sama, di ba mga kakimpaw? And mangyayari din yan siguro sa takdang panahon. Ang nasa isip pa kasi ngayon ni Kim and Paula Avellino ay yung career po nila dito sa showbiz industry na mahirap nga naman pong maabot, di ba? Sasayangin pa ba nila mga kakimpaw yung career na matagal po nilang binild at pinaghirapan, di po ba? Kaya susulitin po nila yung kasikatan. And pag hindi na po sila sikat, siguro mga kakimpaw mag-iisip na po silang lumigaya sa tahimik. So, depende na lang sa magiging desisyon ni Kim and Paula Avellino. At sa ngayon, dapat po nating igalang kung ano man yung mga desisyon nila sa buhay. So, kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.